Kumusta mga G? Welcome back sa another video. For today's video, actually mag-isa lang ako dahil nasa work ang inyong Kuya Genesis at ang iba pa natin kasama. Actually ngayon ay Tuesday. At normally, yung mga ganitong content sinushoot namin ng weekends, pero this weekend medyo nawalan tayo ng oras dahil may mga ganap. At etong nakakatawa, actually maraming may birthday ng October. So, happy birthday sa lahat na may birthday na October. Happy birthday kay Lawrence Alejo, kay May Pamphilo, Ed John Ray, I think. Kayo din ang birthday niya, October. I'm really bad at memorizing birthdays kasi. So, sobrang hirap sa akin na mag-schedule din ng mga lakad. Anyways, aside sa maraming birthdays, ang October ay the Halloween month sa Western world, I think. Hindi ako sure. Pero sa Pilipinas, ayan, pared na rin tayo. So, tinatawag nating Piyesta ng Patay o Undas. Kaya naman, ang naisip ko is gumawa ng isang well-known kakanin. Well, well-known at least sa probinsya namin na Pangasinan. Katon aratay taga Pangasinan ni Radtan, no babantayan nyo ya. Kung nagustuhan nyo. Yun, ang gagawin nating kakanin ay actually tinatawag naming derman. Or in English, I think pwede mo siyang tawagin na black sticky rice. Sure. With coconut and stuff. Ang pinakaiba lang ng gagawin natin today is actually, dahil nagre-ready kami para sa isang Halloween party. At sabi ko, gusto ko namang i-share yung ating mga culture, especially yung culture ng Pangasinan. And maybe next time, i-explore din natin yung culture ng ating mga kasama, like si Genesis, isang Ilocano, si Zyke, which is si Zach lang, Ninong Zyke, kung ano man yung alam yung pangalan niya. I think, di ko sure kung ano talaga yung, taga saan talaga siya. And then, si Ed, lumaki siya sa Tondo. Kung di ako nagkakamali, kung totoo yung sinasabi niya. I think Tondo. Or somewhere else in the Philippines. So, yun yung mga gusto ko pang i-explore. For today's video nga lang, i-explore ko lang yung aking sariling kultura. Mag-start tayo, syempre. Ang Pangasinan's best, derman. Ngayon, of course, guys, hindi ako expert sa pagluluto. Obvious naman, nung last tayo nag-bake, alam nyo naman yung nangyari. Medyo maalat yung aking pagkakaluto. Kaya ang ginawa ko for today's video, lalo na mag-isa lang ako, I did my research. Marami actually akong nakitang paraan ng pagluluto ng derman. Pero isa sa nakita ko nga is yung sa angsarap.net. Ililink ko na lang sa description down below yung kanilang website para subukan nyo rin yung kanilang recipe. At nandun yung ingredients and stuff. Pero ang nangyari kasi nung bumibili ako ng ingredients, hindi ko nahanap lahat ng ingredients. So, sabi ko okay lang. Since this is like a trial version, at medyo optional naman yung mga hindi natin nabili na the ingredients. Pero anyways, baguhin ko lang yung sinabi ko. I think mali yung sinabi ko dun sa umpisa sa intro. Derman is a Filipino rice cake prepared with a type of young glutinous rice that burn in husk and pounded. Kaya siya sobrang sikat, yung derman, kasi mahirap siyang gawin at hindi siya basta-basta. Basically, ang derman ay isang kakanin na niluluto tuwing undas at iniiwan ito sa mga altar. Iniiwan sa altar bago pumunta sa sementeryo. It is mostly done by Catholics and Christians apparently, based on history. But also, the reason why sa Halloween at undas siya hinahanda ay dahil doon sa ginagamit nilang malagkit o yung glutinous rice. Kaya ng sabi doon sa website, it's a young glutinous rice. Basically, ang young glutinous rice ay basically batang malagkit. Batang malagkit. Malagkit kasi tawag doon, di ba? Anyways, basically kasi ang perfect time to harvest those young glutinous rice is during the month of, end of October and early November. Kaya siya ginagawa during undas. Kasi sakto. Ang originally ginagawa sa process na yon ay, sinusunog talaga yung mismong binhi pa. So, kung makakita kayo ng glutinous rice, o kahit ang bigas naman, meron pa siyang brown na balat, di ba? Sinusunog yon kasama yon. And then, after sunugin, didikdikin at tatanggalin yung balat para humiwalay yung balat. After humiwalay yung balat, tsaka naman huhugasan at ibababad. Very interesting doon dahil meron siyang flavor ng charcoal. Anyways, so ang ingredients talaga natin ay ito. Ito ay according naman sa, again, angsarap.net. Ang ating ingredients ay basically derman, coconut cream, coconut milk, sugar, coconut strips, which is wala tayo, pandan leaves, and then syempre salt at water. So most of it nandito naman na sa bahay, especially yung sugar, salt, and water.
tatlo na agad yun. And then, bumili ako ng glutinous black rice. Hindi ko sure kung ito yung ginagamit talaga nila doon. Of course, definitely not authentic. Pero, it's gonna be good enough for our test. And then, susubukan din natin siyang tostahin sa isang pan para itry pa natin ipa-dry ng onte. Pero I think it's the same process. I think it looks like sinunog siya. So, hopefully tama siya. And then, we have coconut milk and coconut cream. Yan. So, meron tayo ditong coconut cream and coconut milk. Hindi na natin papakita yung brands dahil hindi naman tayo sponsored. So, yun. Anyways, pwede na tayo magsimula ng pagluluto. At, samahan nyo ako. Kailangan nyo lang ng malaking pan. Where's our pan? Pandesal. Yung problema ko. Naiiwan sa... Okay, guys. So, kagaya nga ng sabi ko, tatrain muna natin siyang tostahin ng onte. Hindi ako sure kung gagana yon, pero para lang mag-add siguro ng onting flavor ng tosta doon sa ating deraman. Siyempre, yung kulay na rin. Yun muna gagawin natin, and then after nun, hugasan natin. And then, tapos na. Anyways, buksan na natin ating black glutinous rice. Hopefully, ito talaga yun. So, sabi doon, 1 cup lang. So, saan ang ating mga panukat? Ate, I need help. Tulog din kasi siya. Siya dapat ang tutulong sa akin. Pero, hintayin natin siya. Okay, nahanap ko yung mga panukat natin. Ano natin to? So, 1 cup of this. Hala ko pala guys, nung bata ako. 1 cup ba? Nung bata kasi ako guys, isa to sa pinaka-favorite ko na lutuin. Sa pagkakalala ko rin guys, hindi siya tuwing undas lang ginagawa sa Pangasinan at least. I guess, masarap siya at uso. Hindi ko alam kung tama yung term na uso eh. Pero madalas siyang niluluto sa amin na kahit hindi naman talaga undas. Meron to. At sobrang favorite ko talaga to. Parang meron kaming nabibili doon na parang isang square siya na maliit and then that's about 5 or 6 pesos pa nung time na yun eh. Ewan ko lang ngayon. Anyways, 2 cups of the ramen. So, let's add 2. 1. Try natin isa. Hindi ko alam kung ano itsura nitong footage na to. Sana hindi kayo mahilo. Konti lang yung lulutuin natin guys dahil wala namang kakain. No? Halu-haluin lang natin. Nadiktik na siya guys, hindi ko nadidikdikin. I just wanna make sure na talagang normally apoy talaga. Kaya nga susunugin mo talaga siya with real fire. Hindi yung fire element lang kasi fire element lang yung gamit natin. Again, nag-experiment lang tayo guys. So sa mga sasabi niya at sa mga nakakaalam magluto, I'm really sorry. This is not an authentic recipe of how to do it. Anyways guys, habang iniintay natin uminit pa yung pan, gusto mo na magpasalamat sa inyong lahat sa panunood at pag-subscribe kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa, syempre mag-subscribe ka na. Kunting paalala lang. Kailangan mag-subscribe ka na ngayon din. Kung hindi, mumultuhin ka ng multo. Narinig akong alam guys. So, mukhang pagising ng ate. Actually, susuntuin pa niya si Clea, which is yung pamangkin ko. Pero, sidetrack, no? Ewan ko narinig yung chan ko. Medyo nagugutom na talaga ako guys. So, susubo tayo ng something habang hinihintay itong uminit. Dahil medyo matagal talaga siya. Normally, i-on namin yung aming fan dito. Pero dahil maingay kasi siya, so hindi ko na lang muna i-on. Bahala na. Pero, meron tayo ditong ginisang sardinas. Di ba? Sobrang Filipino. At totoo lang, napakasarap ng sardinas. At anyway, susubo lang tayo ng onte kung wala ng rice guys. I'm really sorry. Mga rice, we have a rice. Rice. And then, nasa ng kutsara. Takpan na naman ni tripod. Kain tayo ng sardinas. Nga pala guys, yung mga dyan, kasi I feel like most of you naman is hindi taga Pangasinan. Meron pa kayong mga ganito rin, yung hinahanda nyo kapag undas. Kahit anong certain holidays, no? Parang sa ibang bansa, every Thanksgiving Day, which is yung turkey. Actually, wala naman masyadong turkey sa Pilipinas. At least, nung nakatira ko doon, hindi kami nag-turkey kapag Thanksgiving Day. Hindi ko nga maalala kung nagsiselebrate kami ng Thanksgiving Day sa Pilipinas eh. Comment down below kung meron. Medyo naririnig ko na siya. I think, minute ng ating pan. Oh, it's so cool. Pumuputok guys, tinan nyo.
Okay, hopefully hindi yan yung mangyari mamaya. Dahil ayaw natin siya pumutok. So, ititigil na natin to. Palamigin natin ng onte before natin hugasan. At ibabad sa tubig. For about 10 to 15 minutes, sabi sa recipe. Sa ngayon, subo lang ako. Ha! Ano palang favorite gawin nyo sa pag Halloween guys? Anong ginagawa nyo? Pero isang childhood memory na lagi kong naaalala tuwing undas. Yung mangongolekta kayo ng mga natunaw na kandila. Tapos tutunawin nyo yun. Tapos gagawa kayo ng sarili nyong kandila with a shape of your own choice. Ika nga nila. Ako lang gumagawa nun. For sure hindi. For sure naman kayo din. Lagi ko na sa tubig. Papansin nyo guys, lumutang yung iba eh. Hindi ko sure kung tama yan. I'm really sorry talaga sa mga triggered na dyan. Whew! Init. Panghalo. Kaya natin panghalo. Medyo namula siya instead of a darker color. Again, baka mali talaga itong rice na ginamit ko. May chance. Pero babad natin siya for 10 to 15 minutes. No? Kaya mo na ako. Sino ka? Tuna? Ha? Hindi, binababad pa. Ah, binabab. 10 to 15 minutes daw. Mag-umpisa ka. Oo. Hi ka nga sa vlog. Hi vlog! Welcome to the guys. Ayun guys, so lumabas na si ate. At mukhang susundo na siya ng bata. Susundo ka na ba? Ha? Anong ganap mo? Nangangailangan ako ng tulong kanina. Kawawa ka na. Hindi ko mahanap yung panukat. Panukat ng ano? Ito nahanap ko na pero ito. Doon lang pala. Ikaw te, may mga ka ba? Experiences ka ba sa undas? Anong memories mo ng undas? Natutuwa ako yung Ano? nagtirik ng kandila. Tapos kukolektahin mo, di ba? Oo. Kukolektahin mo yung mga Ano lang, paso-paso kayo din. Ang sasama nyo naman na mamaso kayo. So, may napaso ka na noon. Sa bagay. Anong favorite mong ginagawa kapag Halloween? Halloween, sa Pinas naman like. Undas pala, undas. Ha? Sa undas, anong madalas mong Pasensya gawin? na yun. Ano eh. Yung utak mo sabog pa din. Ganun yun. May loading. Imagine ko siya. Di ba meron actually? Tinan mo. Oo, di ba? Shoutout pala kay ate dahil camera niya tong isang gamit natin. Ang camera ka ba ya? Nakalimutan ko na. Sabi niya. Ayan, hindi kasi nagbablog. Bibili-bili, yung magbibideo. Ayan guys, so sabi ko nga, nagugutom na talaga ako kaya sumubo muna tayo dito. Hindi ako nakatulog kagabi guys. Kakaisip. Kaya lang medyo madilim tayo. Sa derman. Ano sa kanya? Mali ang narinig mo. Let's proceed. Sa pagpapahinga. We are about 5 minutes sa ating 10 minutes timer. At patuloy ko lang siyang nililinisan para humiwalay ang mga dapat humiwalay. Diba? Parang may hugot ka. Anyways, natin yan. Oh. So, mga nagsasabi, ba't ko kinakamay? Okay lang ako na makakain eh. So, huwag ka nang mahiya. Rest lang yan. Bigyan lang natin siya ng 5 minutes. Then, goods na to. Ang point ata ng pagbabad is lumambot pa siya ng konti. No? The more na moist siya or humigop siya ng tubig, kapag niluto mo siya, mas lalambot siya. Parehas yan sa kanin. Kaya kapag sobra yung tubig ng kanin nyo, tawag na basang kanin, medyo sobrang lambot. Dahil sobra nga siya sa tubig. Pero goods lang yon dahil lang point ng ginagawa natin is palambutin talaga siya. Kasi ang kakanin is dapat malambot. Ibabad mo na ang ay buhay, hirap. Hirap pala mag-video guys mag-isa. So next time magsasama na tayo talaga ng kasama ulit.
Check ko lang ulit yung mga ingredients natin, ha. Paalala ko lang. We have our coconut milk and coconut cream. Ano yung pinagkaiba nila? Comment down below, guys, kung alam niyo yung pinagkaiba ng cream sa milk. Parehas naman nanggaling sa coconut. Is it the texture? Maybe it is the texture, actually. Baka medyo mas watery yung milk compared dun sa cream. May tumatawag. Number lang. Hindi tayo sasagot ng number lang. Pasensya na. Sa mga gusto pong kumontak sa akin, you can DM me sa aking social media account. I'm Francis Beats sa Instagram. At kung Facebook naman, and also regarding films, videography, or photography, please check out our Facebook page na Film Street Production Toronto. Also guys, meron kaming Facebook page na Greenwall. So, i-check nyo yan. Greenwall TGLG. That's Greenwall space TGLG. That's, again, Greenwall space caps lock TGLG. Under medium heat daw, lulutuin natin ang ating coconut milk and coconut cream. Ano yung sukat natin doon? I think 2 cups din ata. So, let's see. So, 200 ml and 400 ml naman ng coconut milk. Buksan natin to. Cream. Bam! Uy! Lumalabas-labas ba ang ating katas? Katas pala niya. Hindi pala natin katas. Katas ng coconut. Sobrang concentrated nung coconut flavor dun sa lasa niya. Ito naman ang ating coconut milk by Aroy D. Aroy D! Baka naman. Nung bata ako, guys, mahilig talaga kaming manood ng horror films. Sinabi ko na yun dun sa dun sa behind the scene ng short films. At isa sa mga favorite kong short film na horror noon, kung maalala nyo pa, yung The Anothers. I think Bong Navarro, Joros ata yung mga yun Anyways, di ko na alam kung sino yung mga artista dun. Bata pa ako dun Tapos, medyo bago-bago. Siyempre, basta nakakatawa kasi yung mga Bong Navarro horror films na it's a horror but it's also funny. Alam mo yun? Bulong. Ano ba yung iba? Shake, Rattle, and Roll, siyempre, given yun. Puso ba yung mga sa inyo, guys? Sapi. Ganun. O hindi? Kami lang. Doon lang sa amin. Probinsya namin, puso yung mga... Hindi pala sapi. Pero yung ang tawag doon, kulam. Pala yung gusto ko sabihin. Ay, isa pala akong tanong, guys, no? Ito... Kung anthropologist ka or may alam ka sa ganito, anthropologist ba yung tawag doon? Anyways, kung may alam ka dito, pakisagot tong tanong na to. Bakit kaya takot sa bawang yung mga aswang? Di ko alam. Diba? Bakit kaya? Pati asin din. Kahit sino namang hagisan mo ng asin, guys, no? Masakit talaga yun. Dati hagisan din ako ng asin sa mata Sakit talaga, guys. Legit. So, don't try that. At any cost. Huwag nyo nang gawin, no? Huwag nyo nang subukan. Lagyan natin ng 200 ml ang ating pan. Under medium heat. Yan, medyo mainit na. Unahin natin ang coconut cream. Hinaan natin doon. Sobrang lakas na naman. Okay, that's 1. Wow. That's 1. Anyways, since 180 lang to, guys, dadagdagan natin siya ng onte. Mga 1/4. I think that's quite enough. Hindi natin ito hugasan dahil same lang naman yan. Pagkaiba lang cream and milk. So, our cream. Our milk. Milk. This is our milk. Okay. Tansya. Hindi pa siguro. Sobra. Pero okay na yan. Yum. Dapat pala niluto na natin. Okay. So, since tapos na yan, bawasan natin to konti para wala kayong masabi. Sabihin nyo, kung saan-saan ko hindi ka naman naghuhugas. Anyway, nababaliw na ako, guys. Ang hirap kaya, guys, yung nagsasalita ka mag-isa, wala kang kasama. Ewan kung na-try nyo na. You know what's even crazier, guys? I have to edit this agad-agad. Sabi ko nga, dapat weekends kami nag-shoot. Pero since hindi tayo nakapag-shoot ng weekend, ito lang muna. Kamusta kayo dito sa kabilang camera? Okay naman kayo? Wala akong ganap dyan. Hintay mo lang siyang uminit.
I feel like hindi lalabas yung kulay na gusto ko. Pero okay lang. Dahil ang napansin ko dun sa kanila, since sumama yung balat ng kanilang bigas, no? Nagkulay abo siya. Literal na abo. Ang problema dito sa akin ginawa, no? Hindi siya kulay abo. Mas mukha siyang uling kaysa abo. So, I think it's gonna be a lot darker in color. But, the lasa for sure is mas malapit pa rin sa Duriman. I'm pretty sure dahil sa ingredients na ginamit natin. Which is yung main lang naman na ingredients natin ay ang ating coconut milk and coconut cream. Ayan. Basically, coconut. Sabi dito, halu-haluin lang to hanggang sa lumapot. No? Makuha natin yung gusto nating texture. For about, walang sinabi. Anyways, pwede natin dagdagan ng 2 cups of sugar. Sugar. 2 cups daw. So, asan? Ayun! Sugar. Baka naman. Ano ba to? Rogers! Grabe yung Rogers, guys, no? Ang dami nilang business. Kung hindi nakakaalam, no? Ang Rogers ay internet provider. Kaya din Rogers Center. Basta madami, no? Konti pa. Sabi, 2 cups. 1 cup pa lang yun. Alam ko mukhang sobrang dami, guys. Pero dahil niluluto natin yung sugar, nagre-reduce kasi yan ng lasa. No? And also, kakanin siya, guys. Kakanin. Napaalala lang natin ulit, no? Kakanin. So, tamis. Ayun! So, again, guys, bigyan natin siya ng a few more minutes, no? Baka pansin nyo, sobrang concentrated ng ating mixture ng sugar, actually. Di ko sure kung tama talaga to. So, baka mag-add pa tayo ng onting coconut mamaya. Pero we'll see. We'll see. Nga pala guys, dapat pala lalagyan siya ng pandan. Pero kagaya nga ng sabi ko, ang hirap maghanap ng ingredients. So, ang nangyari, wala tayong pandan. Pero next time, paglulutuin na talaga natin to ng totoong-totoo na talaga. Comment down below pala guys, para saan yung asin? Kaya hindi mo rin naman malalasahan yung asin. Sa mga nagluluto dyan, may use ba talaga yung asin? Add lang din ako ng ano pala guys, vanilla extract. Dito nilalagay, optional na to. Actually wala to dun sa ingredients talaga. Mag-add lang ako dahil meron tayo nito. At for sure mag-add siya sa flavor and yung kulay ng ating Duriman. And then halo-halo. Isa sa kakaiba sa Duriman guys is yung process ng pagluluto. Kasi it takes about few hours para maluto siya. Especially yung susunod na step natin, which is kapag okay na tayo dito, which is yun yung gagawin ko talaga actually ngayon, i-add na natin yung ating Duriman at hihintayin natin siyang mag-dry out. No? So, haluin lang siya continuously. And sabi dun sa recipe na nabasa sa website, is inaabot siya ng 30 to 40 minutes. No? And same yan sa lahat ng research na nakita ko at tinignan ko, talagang nasa 30 to 40 minutes bago siya mag-dry out. So, sobrang tagal talaga nun. Pero wala, we have to do it. Siyempre, hindi ko na ipapakita sa inyo yun. Ayoko kayong mabore. So, after ko ilagay ito, proceed na tayo sa pagpapalamig nito. Wala rin pala tayong banana leaf. Kakamain ko pala guys ha. Na kayo magalit. Strain natin siya para makuha natin lahat. Sayang. I don't know, it's giving more of yung smell ng popcorn. Yung pop rice instead of Duriman. Pero again, ay shucks, sorry. We will see. We will see. This will take about, sabi nga, 30 to 40 minutes. So, I guess, I'll see you later guys. Halo-halo muna tayo. Ang daming buo-buo at tumigas yun. No? So, ang ginawa ko guys is dagdagan na lang natin siya. Kasi okay lang naman na may matigas na parts talaga. Normal naman yun sa Duriman. Pero ang gagawin natin is bibilan tayo or didikdik. Since wala akong pang dikdik, iano ko na lang siya. Biblender na lang natin. At idadagdag natin doon. And idadagdag na natin yung natirang cream and coconut.
Medyo lang, hindi natin siya sobrang didikdikin dahil pangit din naman kapag sobrang pino. Agad-agad mapapansin nyo, mas yung kulay niya mas malapit dun sa gusto nating texture. And again, i-add ko na lang din yung cream and milk. I'm just gonna also add a bit more sugar in the mix. A bit more sugar in the mix. Hindi, pahidan na lang natin ng mantika. Hindi mo gugustuhin yan, boy. Naka-braces ka pa naman. So, tinry ko na lahat para lumambot pa siya. Hindi talaga pwede. Pwede mo iluwa nga, by the way. Ayan ka. Subo mo lahat. Look. Ang tigas eh. Kaya nga, subo mo lahat. Kainin mo parang candy. Guys, yan. Yan siya. Itong pumatay sa akin. Blur mo. Hindi. Ba't may matigas pa? Update lang guys. So, after a day yata, ang mama to the rescue. Yan. Masarap siya. Masarap naman ng timpla. Kaso, tigas talaga. Matigas lang talaga yung ano. Kasi, dapat nasa mahinang apoy lang. Kasi usually ito, niluluto lang sila dun sa, alam mo yung baga lang. Ngay, uling talaga. Uling lang talaga. Eh, ito kasi, hindi mo siya mapahinaan ng apoy. Kaya, nabigla siya sa ano, sa apoy. Kumbaga, luto maigi yung gata. Pero yung bigas, hindi. Actually, nilagyan ko to ng tubig ng isang pitchel. Ang dami ko nang nilagay na tubig din dyan. Hindi talaga siya lalambot. Kasi nga, kailangan lang niya apoy na maliit. Nade-drain lang eh. So yun guys, lumambot na siya. Sarap na. At lalambot pa yan ng konti. Oo, hanggang mamaya. I-reduce pa yan ni mama para halo-halo lang. Kasi hindi pwedeng, hindi siya haluin. Pero ang tanong mo, bakit kulay dinuguan siya? Usually, ginagawa yan, dinidikdik sa ano. Kaya lumabas yung puti, no? Hindi, kahit lumabas yung puti kasi, Hindi, kasi grayish yung alam kong daraman eh. yeah, pero usual, kaya ganyan nagkakakulay nga. Kasi sinusunog muna yun bago siya ganyanin, bayuin. Ganun usually, ganun yung ginagawa na. Yun talaga dapat. Nasa ano pa siya, Oo. kasamang sinusunog yung ano. Pinakapin. Hindi ko alam kung anong tawag na dun eh. Ha? Kasi ginagawa namin dun eh, nagbabayo kami dati. Kaya iba Pinay. Saya, di ba? Sarap-sarap nga kasi pagkatapos nun eh, sila na rin nagluluto. Alam mo yun, galing dun sa ano, susunugin, lalagay sa may bayuan, tapos babayuin ng babayuin, hanggang yung kulay ng pinagkasunog eh, dumidikit dun sa malagkit. Yung piyesta ng patay, ginagawa nila yun. Hashtag sa palong, Malasiki Pangasinan. Shoutout ka. Shout out. Yung talaga sa champurado. Kala ko talaga guys, hindi na siya maaayos. Kasi dami ko nung nilagay na tubig eh. Kabado na nga ako nun eh. Naisip ko lang naman kasi Kaninang umaga sabi ko. gusto ko nang kumain nung nakagabi pa. Sabi ko, ilagay- Pag-uwi ko, inalungkat ko na lahat, di ko makita. Parang ko, ilagay mo sa ref. Yes, please. Hindi ko ilagay ko kaya sa sa oven. Baka sakaling may mangyari. Hindi. Lalamot lang pala yan sa pagka... Sa tubig pa din talaga Tubig. syempre. Sa tubig na sa mahinang apoy. Hindi siya pwede sa malakas na apoy. Tingnan mo yun. Hirap guys, hirap. Pero worth it naman yung sarap eh. Masarap naman. Masarap talaga siya. Lasang ano. Eh, kagabi pa ako nag-crave. Eh, sabi ko, kuha. Kulang talaga siya ng coconut flavor kasi wala tayong coconut strip. Kasi dapat itatry ko nga lang. Sabi ko, hindi ko alam kung kailan magkaka-oras gawin. Pag bumili na ako ng coconut strip, baka masira na. Matuyo na, di ba? So sabi ko, hindi na ako bumili muna. Pati yung pandan, hindi na muna ako bumili. Nasakto nagka-time. Kaso wala namang time bumili ng extra ingredients. Tinuloy ko na lang. Medyo optional naman yung coconut strips tsaka yung pandan eh. Nalungkat ko lahat. Hindi man lang sila magtira. Hindi man lang ako Walang kumain. tinipan. Walang kumain. Pero titikman natin ito mamaya guys. Ulitaan ko kayo. Kasi for sure mas okay na siya. Again, maraming problema sa lasa. Texture lang. Naayos naman yung mga texture yun. Babalik ako mamaya. Edit muna ako. Tamats! Hey guys! Welcome back. It's the third day
Kasama natin. Third day ng kanyang, Daruman. Hanggang ngayon, hindi pa rin Anong klaseng bigas meron ka? Gold. Hindi, kasi yun. It came from the bottom of the volcano. So, ipapatikim natin ulit sa kanila. Doraemon, di ba yun yung kasama ni Nobita? Doraemon kasi yun. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi kadiring itsura eh. Toto, in the woods. Okay. Hindi kagaya nung last. Yung last kasi guys, may bigas pa. Borgio, tikoy. Man ko na tanggalin. Hindi, di ba yun eh? 15, 16, 17. Ang kasara nga. Tinidor yan. Ang kasara ko. Ang tanggal yung bracket ko. Nako. Bracket naman. Ay, oo nga pala, comment. Thank you for that wonderful comment. Malambot na siya. Pero, sobra. Nawala na yung essence ng Daruman. Oo nga, hindi, syempre, ilang beses na natin nuluto. Pero, testing lang kasi yun eh. Gagawa pa tayo ulit, di ba? Tutulungan nyo na ba ako sa next? So, yun na nga guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Sa susunod, lulutuin na natin to ng maayos. Sa bagay, akala ko talaga guys, no? Itatapon na natin. Sobrang frustrated ako kasi nasayangan ako dun sa bigas. Pero buti na lang na medyo naayos at edible. At pwede kong kainin yan pag uwi. Unti-unti mong meriendahin, pwede siya. So, parang So, kumayat ako dun sa wala. anamorphic gusto mo? Ayun. So yun, talamat. Wala na kasi isang F. Talamat sa panonood. Hindi ko lang bakit wala na isang Salamat sa panonood and we will see you on the next video. Kung Meron saan, ng tao guys. kung saan makikipag makikipag-date si Genesis. Uy!